pagdaragdag ng anti-missile system ng bansa pinag-aaralan na ng Department of National Defense bilang pag-aandayan sa mga sitwasyon gaya ng kasalukuyang armed conflict sa gitnang silangan. Kaugnay niyan, may report si Bombo Bea Piniza. Pinag-aaralan na ng Department of National Defense ang pagdadagdag ng mga anti-missile system ng bansa, lalo na pagdating sa national resilience at national defense. Ito ay bunsod pa rin ng ongoing armed conflict sa gitnang silangan na siyang nagiging pangamba na sa ibang nasyon. Dapat anyang seryosohin ang ganitong mga klase ng banta at sitwasyon upang mapalakas pa ang depensa ng Pilipinas kung sakali mang maramdaman ng tensyon sa bansa. Dapat din anya na ang magiging pagkukunan ng acquisitions na ito ay kaya mag-supply kahit pa sa mga gitgitang sitwasyon. Kailangan dagdagan natin yung anti-missile systems natin. It's all a question of national resilience and national defense. Kaya siniseryoso dapat natin, hindi lip service lamang yung modernization. No? Kaya pinag-aaralan natin mabuti ang supply chain ng ating mga acquisitions. No? Yan ang isa pang leksyon na kailangan yung ating pinagkukunan kaya mag-supply kahit sa gipitan na kondisyon. Kasunod naman nito, natutunan din ng Department of National Defense sa ongoing armed conflict sa Middle East ay ang pagkakaroon dapat anya ng malaking reserba ng krudo sa Armed Forces of the Philippines at maging sa mismong tanggapan ng tanggulang pambansa para sa kanilang mga nagpapatuloy na misyon at military operations. Hindi naman na isiniwalat ni Teodoro ang halaga at ang iba pang detalye hinggil sa plano na ito dahil na rin sa ito anya ay bahagi na ng national inventory. Sa ngayon, pinakamahalagaan niya ang paghahanap din ng pasilidad na magsisilbi namang imbaka ng supply ng krudo lalo na para sa mga military use. Thirdly, sa aming leksyon naman dito sa AFP at saka sa DND, yung supplies natin ng fuel, dapat talaga may reserva tayo na malaki. I will not say the amounts, but we need not only the amounts but the facilities. I won't talk. That's a national inventory for commercial use. But for military use, of course, the numbers are different. Pero ang pinaka-importante, meron tayong pag-iimbakan. Samantala, tiniyak naman ni Teodoro na sa ngayon walang maaantalang mga operasyon ng militar, lalo na mga isinasagawang mga pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, sinabi naman ni Teodoro na kung nakikitang hindi kailangan isakatuparan ng isang misyon, ay hindi nila ito ikakasa bilang bahagi na rin ng pagtitipid sa enerhiya at maging sa krudo. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.